Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisa ang magbunod, kalitingan ay marunong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umaandlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawang para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Makinig sa programang Mafar Farm Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Farm Updates. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po ng Sunday sa lahat po ng ating pong suki, sa ating pong palatuntunan. Nandito naman po kami para maghatid po sa inyo ng mga iba't ibang mga impormasyon na pangkabuhayan mula lang po sa ating mga ginagawa at gagawin pa ng MAFAR kasama ang ating pong mga stakeholders, ng ating NGOs at iba pang sektor na kung saan sila po ay nakatutok para sa agrikultura at paghahanap buhay po tungkol po dito. Kung kahit abangan po ninyo kami mula pa lang sa ating balitaan, sa ating pong talakayan, ang ating pong price monitoring updates at of course, ang ilang pong mga techno na inihahatid po namin sa inyo sa pamagitan ng ating pong mga kapakinabangan na mga vlogs. So magbabalik po kayo mga kaibigan para po sa ating mga balitaan pagkalipas tamo nito. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o Land Distribution and Development for the Upliftment of Poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ang kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Public Service Announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Para po sa ating mga balita, MAFAR World Food Program nagsagawa ng consultation workshop ukol sa Seasonal Livelihood Program sa probinsya ng Maguindanao. Narito po, samahan natin si Ms. Naima Mamisel. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng World Food Program ay nagsagawa ng 5 araw na consultation workshop ukol sa Seasonal Livelihood Program o SLP calendar para sa lalawigan ng Maguindanao noong July 26 to 30, 2021 na ginanap sa M. Manor Hotel, Cotabato City. Ang SLP ay isang tool na nagpapatibay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga pangmatagalang programa para sa mga mamamayan. Binigyan diin ni Engineer Ismail E. Jamel, Director 2 for Agriculture Services, ang kahalagahan ng kapasidad ng mga farmers and fisherfolks, cooperatives and association na turuan sila sa layunin ng kooperatiba na magiging katuwang ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at interbensyon sa mga komunidad. Ayon naman kay Cesar D. Galvan, pinuno ng UNFAO Cotabato City Sub-Office,
na bilang isang katuwang sa pag-unlad ng samahan, ang SLP ay mahalaga sa pagpaplano, paggawa ng mga programa at pagpapatupad sa pamayanan dahil ito ang magiging batayan sa pagpaplano at pagbabudget ng mga programa at mekanismo para sa implementasyon sa ating mga komunidad. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang MAFAR Maguindanao Provincial Director na si Ronjamin M. Maulana, PhD, sa mga international agencies katulad ng World Food Program, UNFAO at iba pang mga ahensya sa kanilang patuloy na suporta sa mga mamamayang Bangsamoro. Bukod dito, ang workshop consultation ng SLP ay ibabahagi rin sa mga island provinces bilang bahagi ng mga programa sa pagbuo ng kakayahan ng mga manggagawa sa pagpapalawak ng agrikultura at pangisdaan at iba pang mga stakeholders sa antas ng probinsya at munisipalidad sa pagtarget ng mga programa, proyekto at aktibidad. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Information Karaban ng Agrarian Reform Services ginanap sa Barangay Kinibika, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Ang ulat ni Eribani Dato sa Kaludan. Nandito ako ngayon sa Barangay Kinabaka, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao kung saan nagaganap ang Information Caravan for Agrarian Reform Services na pinangunahan ng Information, Communication and Technology Section ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, August 12, 2021. Sinabi ni Engineer Musrifa M. Mago, Information Officer 3 na nais ng caravan na mabigyan ng tamang impormasyon patungkol sa Agrarian Reform Services ang mga magsasaka ng Dato Udin, Sinsuat. Sinabi pa niya na ang caravan ay magiging isang programa sa pagsasanay at magtatampok ng mga lecture na nakadisenyo upang maiabot ang wastong kaalaman patungkol sa agrarian reform. Bilang tugon ng matinding pangako sa kanilang kampanya, si Minister for Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na si Muhammad S. Yaqub, PhD, kasama si Director for Agrarian Reform Services, Taugan S. Kikay, PhD, at mga pinuno ng Agrarian Reform Division na sina Jaratul Rajid at Pendatun Mambatawan ay naroon din sa mga aktibidad. Bilang karagdagan sa malawakang pagpapalaganap ng impormasyon, pinangunahan din ni Minister Yaqub ang mga pagmamahagi ng tulong sa produksyon ng agrikultura sa mga beneficiary ng reformang agrarya. Pinili ng MAFAR BARM na magsagawa ng Information Caravan para sa mga natukoy na lugar sapagkat nalaman namin na marami sa kanilang may katanungan patungkol sa kanilang buwanang amortisasyon, sabi ni Jaratul Rajid. Nagtalaga rin ng help desk para sa mga nais magtanong o magproseso ng kanilang mga dokumento. Target na masagawa ang ganitong klaseng aktibidad sa mga nakatira sa malalayong lugar upang madama nila ang pagkakaroon ng gobyerno sa mamamagitan ng paghahatid ng mga serbisyong agrarian reform. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Eribani Dato sa Kaludan, nag-uulat mula Maguindanao. Seminar ukol sa retooling and reorientation on moral governance and new R&D paradigm shift isinagawa ng MAFAR sa VARM. Ang ulat ni Ms. Nesrin Talib Musa. Nandito tayo sa Golden Lace Resto upang saksihan ang seminar on retooling and reorientation on moral governance and new R&D extension paradigm shift. Pinangunahan ng Research and Development Services ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang seminar on retooling and reorientation on moral governance and new research, development and extension paradigm shift sa pamumuno ni Chief of Science Research Specialist in RDE Services, Ismail S. Satol, katuwang sina Veterinarian 3 Dr. Bayjarina Mangindra at Chemistry Asmat Bashir Alim. Nagsilbing mga participants sa naturang seminar ang mga research associates, researcher at technical staff mula sa ministry. Sinabi ni Chief Satol ng naturang aktibidad ay isang pagkakataon niya upang mapag-usapan ang mga programa na siyang daan upang higit mapalago ang antas ng pamumuhay ng mga agri-fishery beneficiaries. Binigyang diindaman ni Assistant to the Minister for Special Concerns Pendatun S. Patarasa bilang kinatawan ni MAFAR Minister Muhammad S. Yaqub, PhD, ang kahalagahan ng research and development sa pagpapalago ng buhay ng bawat individual, lalo na ang mga magsasaka at mangingisdang benepisyaryo ng ministeryo.
Ininganyo din ni Patarasa ang lahat ng mga participants na magsagawa ng research at ibahagi ang mga kaalaman sa mga beneficiaries, lalo na ang teknolohiya at kasanayan upang lalo pang umusbong ang kanilang kakayahan na siyang daan upang mapataas ang antas ng kanilang kabuhayan. Inaasahan natin na sa pamamagitan ng research and development ay ma-utilize natin ang ating mga resources. Dagdag pa ni Patarasa. Napapaloob sa naturang seminar ang presentation ng iba't ibang mga programa at datos. Kabilang dito ang presentation of office guidance, organizational structure and RDE services na ibinahagi ni Chief Satol, presentation of development paradigm and experience of other countries ni Director 2 for Agriculture Services, Engineer Ismail A. Giamil, habang nagkaroon din ng presentation of assets, programs and concerns sa pamamagitan ni na Center Manager for Agriculture Abdul Nasip Ulong para sa agriculture sector at Senior Aquaculturist Hayden Ahmad para sa fisheries sector. Maging ang mga project team leaders ay nagbahagi din ng kanilang presentasyon. Bilang kabuuan, nagtapos ang seminar sa pagbabahagi ng sertipiko para sa mga participants. Sa ating mga bagong hire na empleyado ng research, development, extension upang mas lalo nilang maintindihan yung what is about research, development and extension at ma-relate nila yung moral governance sa trabaho nila so that yung pangarap natin na magkaroon ng magandang serbisyo ay magawa natin, magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang researcher. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Nesrin Talib, nag-uulat. Magbabalik po tayo para po sa ating provincial news pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon ito ng sariling titulo? Huwag mangamba at maging isang agrarian reform beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang agrarian reform beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain o nagmamay-ari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong agrarian reform beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamay-ari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Haris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mafar Barm sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Haris at 0905-937-0728 para kay Harisa. At para po sa ating mga provincial news, Grand Mafar Palengke, matagumpay na naisagawa ng Mafar at LGU sa probinsya ng Maguindanao. Narito po ang ulat ni Samraida Undong. Grand Mafar Palengke, matagumpay na naisagawa ng Mafar Maguindanao. Matagumpay na naisagawa ang Grand Mafar Palengke ngayong 11 ng Agosto taong kasalukuyan sa bayan ng Datu Saudi, Ampatuan. Ito ay sa pangunguna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Maguindanao. Ang naturang aktibidad ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Mafar Regional at Provincial Office sa pamamagitan ng Amad Division at ng Local Government Unit ng Datu Saudi, Ampatuan. Ito ay sa pangunguna ni Honorable Mayor Idris Resti Sindato. Pangunahing layunin ng aktibidad na maging madali at mapabilis ang akses sa mga produktong pang-agrikultura at pang-isda sa tama at abot kayang presyo. Layunin din na maipakita ang mga makabagong produktong pang-agrikultura at pang-isda sa naturang aktibidad. Maliban pa dito, nilalayon din na sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagong produkto ay magkaroon ng iba pang market link ang mga magsasaka at mangingisda.
Kabilang sa mga nakilahok ang 48 na kooperatiba na nagmula sa 14 na munisipyo sa probinsya ng Maguindanao. Ito ay kinabibilangan ng Datu Saudi Ampatuan, Datu Hofer, Sharipagwak, Mama Sapano, Sultan Sabarungis, Ampatuan, Datu Angal Midtimbang, Datu Unsay, Talayan, Gindulungan, Datu Salibo, Datu Abdullah Sangki, Ampatuan, Datu Piang, Paglas at Buluan. Maliban sa mga nasabing kooperatiba, nakilahok at nagdala din ng mga produkto ang iba't ibang OIC MAFAR Municipal Officer galing sa 22 munisipyo ng Maguindanao. Nagbigay ng overview sa aktibidad si MAFAR Provincial Chief Agriculturist Saudi B. Mangindra patungkol sa MAFAR Lenke. Anya, nagsimula ang konsepto ng MAFAR Lenke pagdating ng pandemya taong 2019. Ayon sa kanya, dahil sa pagkakaroon ng national lockdown, naisipan ni MAFAR na marisolba ang problema sa kakulangan ng pagkain at matulungan ang mga magsasaka at mangingisda para mabenta ang kanilang produkto. Dagdag pa niya, patuloy ang ginagawang inisyatibo ng MAFAR BARM upang mas lalo pang pagandahin ang nasabing programa. Naging sentro ng naturang aktibidad ng paglilipat ng tungkulin o responsibilidad ng siyam na merkato mula sa MAFAR Maguindanao na pinangunahan ni Minister Muhammad S. Yacub, PhD, sa lokal na pamahalaan ng Datu Saudi Ampatuan sa pangunguna ni Mayor Idris Resti Sindatok. Samantala, taus-pusong nagpasalamat si Honorable Mayor Sindatok sa mga tulong na ibinahagi ng MAFAR BARM sa pangunguna ni Minister Dr. Muhammad S. Yacub. Anya pa, masaya ako at nagpapasalamat sa tiwala at suportang ipinapaabot ng ministry sa aming munisipyo. Dagdag pa niya, hinihiling ko lang sa aking nasasakupan na maisakatuparan ang lahat ng proyekto, aktibidades at mga pagsasanay na binibigay ng MAFAR BARM sa ating bayan. Nagbigay din ng mensahe si Provincial Director Dr. Ronjamin M. Maulana sa naturang aktibidad. Sa kanyang mensahe, pinuri niya ang lahat ng magsasaka at mangingisda na kilahok sa aktibidad. Anya, ang magsasaka at mangingisda ang bayani ng lipunan. Kayo ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon at kung hindi dahil sa inyo, wala kami sa MAFAR. Sa huling mensahe ni Minister Muhammad S. Yacub, nagpasalamat siya at binigyang pugay si Honorable Mayor Idris S. Sindatok dahil sa suportang ibinigay nito sa ginanap na Grand MAFAR Lenke. Maliban pa dito, nagpasalamat din siya sa lahat ng opisyales sa naturang bayan, mga kooperatiba, magsasaka at mangingistang nakilahok sa naturang aktibidad. Sa huli, nabiyayaan ng papremyo ang mga kooperatiba na may pinakamagandang merkato at may madaming nadalang produkto sa naturang aktibidad. Nagkaroon din ng pamamahagi ng 240 packs ng iba't ibang binhi ng gulay at 50 boteng insecticide ang chairman ng bawat kooperatiba na nakilahok sa Grand MAFAR Lenke. Maliban pa dito, nagkaroon din ng raffle draw para sa mga namili na mga produkto na magsasaka at mangingisda. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Samrayda A. Undong, nag-uulat. Sandaang knapsack sprayer, ipinamahagi ng Midsayas North Cotabato at ang ulat ni Archid Angeles. Narito mga huling kaganapan mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Special Geographic Area ng North Cotabato. Masayang tinanggap ng nasa mahigit kumulang 100 magsasaka na nagmumula sa 63 barangay ng Special Geographic Area ang tigisang knapsack sprayer na pinamahagi sa kanila mula sa programa ng High Value Crop Development Program ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Una rito, sumailalim ang mga naturang benepisyaryo sa masusing area validation o assessment upang sila ay maging kwalipikado sa naturang programa. At pinangunahan ng focal person ng Special Geographic Area na si Dato D. Sumimba Rashid ang naturang ceremonial awarding na ginanap sa Development Coordinating Office ng Special Geographic Area sa Midsayap, North Cotabato. Magpasalamat ako sa OLWA dahil sa natanggap namin na ito ay nakapagkahalaga sa lahat ng mga farmers doon sa amin. Kasi alam mo, kulang kami sa knapsack sprayer. Maraming salamat po sa inyo, sa tulong ninyo sa spray na ito at saka sa MAFAR BARM kasi nagagamit po namin sa aming pagtatanim ng mga gulay, gaya po ng ampalaya, talong o kahit anong klaseng gulay. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Archid Angeles, nag-uulat.
Yun po ang kabuuan ng ating pong balitaan at magbabalik po tayo para po sa ating pong talakayang panggalipas lamang nito. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod: 2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, passport, Professional Regulatory Commission ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment card, Voters ID, Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng MAFARBARM sa inyong lugar. Georeferencing. Ang georeferencing ay proseso ng pagkuha ng isang digital na imahe. Maaaring ito ay isang air photo, isang nascan na geologic map o isang larawan ng isang topographic map at pagdaragdag ng geograpikong impormasyon sa mga imahe upang ang Geographic Information System GIS o pagmamapa ng software ay maaaring ilagay ang imahe sa naaangkop na lokasyon. Ang mga kwalifikasyon upang magsagawa ng georeferencing ay ang mga sumusunod: kaalaman sa paggamit ng Android application o Geographic Positioning System GPS, handang sumailalim sa hands-on na pagsasanay sa georeferencing, tracking, handang gampanan ang tracking sa agri-fishery production areas, at handang isumite ang data para sa pagproseso at pagtatasa upang maisagawa ang georeferencing. Android or smartphone na may Android version na hindi bababa sa Android version 6.0, Google Play supported. Ang inilaan na magsagawa ng georeferencing ay extension workers, farmers, fisher folks. Ang georeferencing ay isa sa mahalagang proseso na dapat daanan upang ma-validate ang inyong lupain at maging ganap na benepisyaryo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng MAFARBARM sa inyong lugar. Mga kaibigan, nasa talakayan portion na po tayo ng ating pagtatanghal ngayon at ang ating paksang pag-uusapan ay tungkol po sa mga kaganapan dyan po sa Special Geographical Area dyan po sa may North Cotabato. At ang ating pong makakapili ay ang ating pong coordinator mismo, focal person ng MAFAR sa naturang lugar na walang iba kundi si Dato Desmimba Rashid. Narito muna ang kanyang mainit na pagbati bago po ang ating pong pakipagtalastasan. Assalamualaikum and welcome to our program. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng programang ito. And of course, ang kanya pong planning officer, report officer, parang Jacob Olsen na ito. Walang iba po ang ating pong reporter na walang si Mr. Arched Angeles. Good morning and assalamualaikum. Yes po, good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. So mga kaibigan, balik po tayo doon sa ano nga ba ang mayroon din po sa ating pong Special Geographical Area. Ano yung masasabi mo tungkol po sa kung saan ka gumagalaw ngayon? Yes, tayo po sa Special Geographic Area, meron po tayong 63 barangays. Ayun. Yes, na may total land area po na 87,000 more or less. Ito po yung napalo po ngayon sa under sa
special geographic area po Okay. ng At yan po ay napabata rin doon sa ating census na 2015. Yeah, 2015. Okay. Yan po yung pinakahuling statistic. So more on updating, at kukuha po ng profile bago po maging perfect po ito. Yes. And of course, yung area na nabanggit po na almost 90,000 square kilometer, no? Yung nasa area natin. So, paano po yung galaw ninyo doon sa 63 barangays? Paano po ang ginagawa niyong galaw? Doon by cluster ba? Pwede ba mabanggit natin kung saan yung cluster nito? Yes, sa 63 barangay po, nagkaroon po tayo ng 8 cluster po. Yung Carmen cluster, una, na may 7 barangay. Yung Kabakan cluster, na may 7 barangay din. Okay. And then, yun pong sa Pikit cluster, yan po yung medyo madami. Mahigit 20 barangays ang nasakop po natin. So, dinivide po yan into 3. So, may Pikit 1 cluster tayo na may 8 barangay. And then yung Pikit 2 cluster na may 8 barangay din. And then yung Pikit 3 cluster na may 7. 8 barangay din. Okay, so... And then, sa Midsayap cluster naman po tayo is ganun din po. Mahigit 10 ang nasakop po natin is 13 barangays. And then, hinati po natin yan. Nahati po siya into 2. Midsayap 1 cluster na may 7 barangays. And Midsayap 2 cluster na may 6 barangays. Okay. And then, ang pinakauli, yan po yung may pinakamadami na barangays na nasakop po natin is yung sa Pigaway cluster. Kung saan meron po tayong 12 barangays. Yes, overall is 63 barangays. 63 barangays. So with the 63 barangays na at saka yung cluster na binanggit po ninyo, ano ba yung, kasi agriculture, fisheries, and agrarian reform, no, ang ating serbisyo na ipinaparating. How do you consider yung sa population natin na almost 90,000 na land area? So, sa fisheries po na area, ma'am, is almost 50% kasi nasa, I think, nasa more than 30 barangays is located along shoreline of Liguasan Marsh. Okay. And then, kaya po medyo malawak yung area na nasasakupan po ng na mayroon po tayo sa agriculture, fishery services, sorry. So, kaya sagana tayo sa isda? Yes, sagana po tayo sa isda. Pero during the drought season, siya yung palay. So, pagdating po, katulad nung papasok na po yung drought season natin, and then, ang mangyayari po dyan is magiging productive siya into agriculture. Ayun. Yes. So, what about yung sa upper stream ninyo? Meron na kayong kabundukan diyan? Kasi meron nag-text sa amin, bakit hindi kasali yung 63 barangays? Dito sa Sawa ng Anal Rice. Yes, base sa ating record and then sa datos na rin po, meron po tayong mga upland. I think, Archad, yung yes, po. Yung mga area natin sa upland area. Baka may mabanggit ka rin dyan. Yes, ma'am. Meron po tayong sa dalawang cluster po mula sa Carmen. Ito po yung barangay ng Tupig, no? Medyo kabundukan talaga siya. Then sa Kabakan cluster naman po, meron din tayong barangay dyan, yung barangay Tampel, no? Na which is yun na po yung pinakalas na barangay na sakop po ng Kabakan, no? Kabakan. After pa yung sa Nangaan? Yes po. Okay. Susunod pa po sa Nangaan. So, unahan pa ng Nangaan. Okay. So, kaya pala may nagtitext doon. Kaya lang nasa tayo doon nandiyan. Yes. Sa mga susunod na pagkakataon, pwede naman ho kayo dyan mag-request, no? Yes. Kung nandito pa rin tayo, no, ay tulong-tulong natin kung paano tayo makapagbigay ng serbisyo sa Bangsamoro. Okay, that is all about kung anong meron sa Special Geographical Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Western Mindanao. Dadako naman ho tayo ngayon sa MAFAR updates, lalo na po doon sa mga kaganapan. So, nasa second semester na po tayo ngayon. Dato, konti na lang din. No, mga more or less, mga 5 months, no? Yes. No, ay matatapos ng 2021. Pwede ba natin kumustahin ang accomplishment, yung mga nagawa na ninyo dyan sa mga nabanggit na lugar? Yes, regarding naman po sa ating accomplishment, Ma'am Dex, unahin siguro natin yung sa pang-agrikultura, yung agriculture services. Okay. So, magpahanggang sa ngayon, ongoing po yung programa natin sa distribution, pamimigay po ng mga certificate para seeds. Okay, gano'n kadami? Ang average natin ngayon, Ma'am, is nasa overall, nakapamigay na tayo ng 10,256 bags into 8 clusters na po yan. Kasi
Alhamdulillah, at ang allocation kasi natin sa PhilRise, sa under scholarship program is 12,400. Okay. So, nasa mga, I think, mga 90% na yung na-distribute natin. Okay. And then, so far, so good. And then, under pa rin po sa Agriculture Services, yung sa maging sa High Value Crop Development Program, nung nakarang mga araw nga is nagkaroon tayo ng ceremonial distribution nung mamimigay nung knapsack power spray sa ating mga kababayan sa loob ng 63 barangay. Sa sinika po natin, Ma'am Dex, na yung 63 barangays na yan, nakakuha po silang lahat. Alhamdulillah. Kahit pa konti-konti. Yes, kahit pa konti-konti. Ang importante, lahat sila nakakakuha. So they are very happy with our intervention. At talagang mapagaan, mapadali yung trabaho nila kasi yung pinamigay natin is 2-in-1, ika nga. Pwedeng rechargeable, and then pwedeng manual. So, napakaganda. And then, nasa mga sa livestock division naman po, ito rin ongoing din po yung programa natin na magpagbibigay ng animal healthcare program. So, sa walong, technical support. And then, sa walong cluster natin, dadalawa na lang yung natitira na hindi pa natin napupuntahan, yung PICT 2 and PICT 3. So sa mga susunod na linggo is yun na lang po pupuntahan natin para ma-implement at matulungan na rin yung mga kababayan natin na may mga hayop. Para sa animal healthcare program. Balita lang natin yung high value na balitaan din namin na bigay kayo ng mga seedlings. Gano'n kadami na yung part of your complacement. So sa high value crop po, nakapamigay na tayo ng 25,000 coffee seedlings, and then 20,000 cacao seedlings. Saan ba dahil? So, hinati-hati natin yan. Lahat po ng cluster, actually, lahat ng cluster, nakakuha po sila. May mga beneficiary po tayo in every cluster. So, dinivide na po natin yan sa kanila. Kung anong nakayanan yan? Yes, kung saan talaga, at saka yung mga qualified na mga beneficiary, lalo yung sa may mga area talaga, na medyo matataas yung area, na gustong-gustong maka-avail. So, alhamdulillah, successful po yung program natin. Kahit na 10 lang dyan, basta ang importante meron sila. Okay. So, doon sa organic agriculture, balita ko rin na mayroon nangyari din dyan. Yes po. So, ito nga, pasalamat din po yung mga kababayan natin sa Special Geographic Area dahil nung nakaraang buwan ata, kung yes nagkakamali, namigay tayo ng 300 na itik, 300 heads na itik. Para po yun sa individual na beneficiary and meron din pong mga associations na naka-avail po. Yes. Matakin mo kung mangitlog yun na 300 sa isang araw? Yes po. And then napakalaking tulong po sa kanila yun, Ma'am Dex, kasi imagine mo yung araw-araw na nangingitlog. Kahit po yung pang-personal na konsumo man lang, di ba? Mamaisave na nila yun. Okay. Pero wag lang sanang madala ng agos. Madadag sa kanila. Okay. So, pupunta naman tayo doon sa sa fisheries nga, sagana kayo sa isla. Pero meron pa rin po tayo mga intervention. Kumusta naman ito? Kumusta naman ito? Alhamdulillah, okay yung intervention natin sa fisheries, ma'am. Unahin natin sa fingerlings. Overall, more than 100,000 na po na fingerlings na naipamigay natin. Yes, by batch po. And then, binabase na rin natin yan sa request ng mga kababayan natin na may mga backyard fish ponds. Yes, so namimigay tayo every time na nakakakuha tayo ng alokasyon, binibigyan natin yung may mga request. And then, sa meron din naman po sa fishery service, yung mga inputs na para na rin malaking tulong sa kanila katulad ng mga gillnet. Nakapamigay na rin po tayo ng gillnet sa mga kababayan nating mangingisda. Lalo na nung panahon timely masyado, nung time na yun is baha. So talagang nagustuhan nila na nakapamigay tayo na hindi man ganun kadami. I think ay nasa mga 18 gillnet. 18 sets. And then pati na rin po yung dun sa may fish drying rack para nagagamit nila sa pagbubulat. Sa ating Ma'am Dex is pamos, kapamangos. Yes. And then pati na rin yung noodle machine na nabigay natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga asosasyon ng pumahat, mga women's association, na nagagamit nila kahit papano sa may 15 pieces na noodle machine tayo na ipamahagi. And then last na rin is ngayon ongoing is yung pamimigay na rin natin ng
mga impulse sealer. Para yung pangos nga sa post-harvest is maganda yung proseso, hindi nalalangawin. And then mapalot na nila, quality na yung ititindang pangos kumbaga. So, isa na rin sa pinasok natin yan dun sa program mobiling kasi may mga ginagawa tayo ngayon, Ma'am Dex, na on the spot nag-award tayo ng mga input natin na nakikita natin na talagang kailangan ng mga kababayan natin. So, makita natin ang pagbabago, mga hindi abutin ng 6 months, magkita ko natin. Inshallah. Monitor natin yung how the quality and including the market value. Yes po, yes po. Dito po makakaroon sa susubaybayan natin yan, Ma'am Dex. Susubaybayan natin kung paano maging responsive yung mga ating mga kababayan sa programa ng MAFAR. Yes po. So, yung LGU ba natin dyan is tumutulong pa rin natin kahit sa South North Cotabato? Hindi ba rin kinapabayaan? Yes, so far hindi naman po. Kung may mga kinakailangan tayong mga datos, mga data, nagkipagtulungan naman po sila. May mga assign naman din po na tao. And then okay naman po so far yung partners natin doon sa mga LGU, kung saan nanggaling yung 63 barangay. So alam mo natin na si Board Member Kili Antao, no, are they closely na nakikipag-ugnayan sa mga activities natin at mga serbisyo naman ang kanila kina-counterpart? Yes, pagdating po sa mga counterparts natin, unang-una headed by the administrator, si Sir Kelly Antao. Sa totoo lang po, Ma'am Dex, laking pasalamat dahil napakalaking tulong po dahil nga wala sila sa protocol natin, yung mga coordination natin sa mga counterparts, and then pagka yung mga program natin at nalaman nila, dumaan sa kanila, talagang nag-a-assist po sila including yung mga area coordinators. So may mga staff din naman sila na nag-a-assist sa implementation ng program natin, kaya nagkakaroon tayo ng smooth implementation on the ground. Okay. Yung mga trainings ba, kasi yung siyempre bago, no? Na pinapapasok natin sa good governance, yung bang mga programa mo natin, meron na kayo nakatikim na kayo ng mga trainings na capacity building? Yes, sa mga trainings, meron tayong mga nagawa ng mga trainings sa RO, di ba? Yes, okay. Pwede mo mabanggit siguro yung ibang trainings na baka pwede mo banggitin kung ano yung mga capacity building na ginawa mo. Yes po. So far, ma'am, ito sa ating sa high value crop, no? Meron na rin tayong mga trainings, no? Series of trainings na nangyari sa 63 barangay, sa mga piling barangay, no? Kung hindi ako nagkakamali, ang title ng training na yun is yung sa mango processing, no? Okay. Saka yung iba pa, no? I think ito ay 5 series of training na nangyari mula sa 5 cluster din ng 63 barangay. Yung integrated farming system. Yes, integrated farming system po. Yes po. Tama, nandun po kayo, ma'am. Okay. Sa mga, yun nga po, napunta tayo sa Nangaan. Yung daan doon is napakaganda. Yes po. Matyawa na rin doon. Isa po yun sa pinuntahan nating area, yung Nangaan na talagang napakaganda ng daan. Sana ma-improve nila, matulungan yun ng NPWH, and of course yung LGU, kasi mahirap talaga, no, yung pagpasok at paglabas ng ating po mga tao doon, no, na at least yung produkto nila siguro mahal din. Yes. Presyo ng bawat sako ng mais at saka palay. Yes po. Okay. Tsaka meron din tayong training, ma'am, no, sa fisheries, no. Nagkaroon na tayo ng hands-on training, no, sa tilapia or sa fish processing, no? Sa mga series na rin po yan, nangyari na rin po yan sa Kabakan cluster, maging sa Pikit 3 cluster, no? At saka sa Misaya cluster na rin. Then meron din po isang training, no, na nangyari or naganap na, no, sa I think ito ay sa livestock. Na ito pong free range chicken, no? Very nice yun, very nice. Inshallah. So laking pasalamat po ng ating mga kapatid na magsasaka mula sa Special Geographic Area ng North Cotabato dahil kasama po sila sa mga training na yun. Okay. Marami pang mga training sa dapat. Sa rice pala. Hindi pa kayo kasi namigay na tayo ng SIS. Kailangan ng techno-briefing. Meron na bang nangyari? So far, wala. Parang wala pa. Okay. May mga planning. Upcoming po. Upcoming na mga training. Mga training sa pagdating naman po sa rice. Importante. Marami sa next sa mga susunod, ma'am, I think medyo nag-increase yung training namin sa trainings natin. So, hopefully, sa mga susunod na mga panahon, para sa ating mga kababayan, at least maka-avail po sila. Para at least to capacitate them. Okay, matulungan natin yung mga makabagong paraan ng pagsasaka
no? Yes, Na gustuhin man natin i-cater lahat yung sa SOE. Gusto niya talaga magsali. Yes, so mag-request na lang kayo sa mga susunod na mga araw. So siguro bago tayo maghiwalay, sa anumang proyekto, programa, ay nating mga balakin. Diyan ba sa geographical area natin, meron ba kayong nararamdaman? Mga challenge? Yes, po. Na challenge ka kaya kailangan. Yes, so, meron nararamdaman ba kayo dyan? At paano natin i-strengthen? Yes po. Yun na nga po, kakibat na rin po yung ganyan sa ating trabaho. Normal lang na maka-encounter tayo ng mga challenges. Gawa na rin nung siyempre sa panahon ngayon, kakulangan din ng ating tao sa field. Okay. And then, yun na rin siguro yung ibang mga farmers natin, stakeholders, hindi ganun ka-aware sa ibang programa. Okay. So, kaya nga sa ngayon, Ma'am Deg, may naiisip na rin tayo ng mga paraan na paano mas mapadali at mas maintindihan ng mga kababayan natin, mga stakeholders, maging yung mga isda, mga farmers natin, ma-introduce sa kanila ng maayos yung mga programa po ng MAPAR. Okay. Yes. So yan, may naisip na tayo mga initiative. So kailangan pa rin ng more information drive. Yes po. So kaya po, alhamdulillah Ma'am Deg, nitong bago lang, with the permission po ng ating mahal na minister, maraming salamat sa suporta. Kunin ko na yung pagkakataon ni Dr. Muhammad Yaqub, ang ating mahal na minister, dahil sa suporta na binibigay din sa atin sa paghanap ng mas mapabilis at mas maayos na pag-implement ng mga programa. Dahil nitong nakalipas na mga araw, yung initiative po na naisip natin na magkaroon tayo ng access line. Yes. Hotline. Kumbaga parang hotline na rin. Kaya magkaroon tayo ng access line para po ang mga kababayan natin ng mga farmers at mga mangingisda, kahit sa kasulok-sulukan, kaloob-looban, ang importante, may parating yung informasyon at yung mga query nila, concerns, clarification, pwede na nilang itapon po sa ating opisina. Dahil kung halimbawa hindi po nila makahanap, yung mga field staff po ng MAPAR na naka-assign sa every cluster po. Kasi ang alam ko, kung walang nagbago, nung kami nag-ikot-ikot dyan, 8 lang kayo. Yes, ganun pa rin po. Ganun pa rin po. So, kaya nag-isip po tayo ng initiative, mga ibang paraan, paano mas mapagaan at matulungan din yung mga kababayan natin. Maintindihan nila, lahat ma-aware po sila sa lahat ng programa po ng MAPAR. Okay. So, sana po siyempre noted yan ni Minister. Yes, of course, ng ating, kasi nasa organization pa lang tayo. Yes, po. Oo, recruitment, wala pa nga natapos. So, nahiwa ko naka 50% na tayo na may timeline yan hanggang November lang. Okay. So, siguro, ganito na lang, yung radio program mo natin, kung mayroong mga community radio station na Midsayap, ng Tikit, ng Kabakan, pwede ninyong i-tap yun na i-hook up sa ating programa. Yes, po. Sige, gagawan po natin ng paraan. Okay. So, yan. So, Natalas, meron pa kayong gustong sabihin? Dalawa sa akin. Okay, turn and then, mananawagan na rin ako sa ating mga kababayan, maging ang ating mga farmers and fisher folks. Sa lahat na rin po ng nasasako tao sa kababayan natin na nasasakupan ng Special Geographic Area, na hinihingi po namin ng inyong suporta po para po sa maayos at tulungan niyo po kami na ma-implement po natin yung mga programa natin ng mas madali at maayos. Kami po dito sa Special Geographic Area ay nakahanda po na ibigay sa abot ng aming makakaya lahat po ng serbisyo na kaya namin at ipinapaubaya sa amin, pinagkakatiwala ng ating pong Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Okay, and of course sa buong Bangsamoro Autonomous Region, with our Chief Chief Minister, na lagi pong sumusuporta din sa lahat po ng programa ng lahat ng ahensya para po sa ikabubuti ng lahat ng nasasakupan po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao po. Rika naman na Chad, ano naman ang pangako mo? Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy na inshallah po, no? Tayo po naman ay sanay sa mga trabaho, no? So talagang gagawin natin ang lahat para mapagsilbihan ang ating mga kapatid na mga magsasaka, no? Na lalo-lalo na sa Special Geographic Area. So kunting
paumanhin lang po sa kanila, no? Kasi yun nga, nabanggit kanina yung mga challenges. So alam po natin na tayo po ay still nasa organizing pa rin po tayo, no? So at saka alam po natin na napakalaking expectation po ng ating mga kasamang magsasaka or kapatid na magsasaka na mula sa 63 barangay dahil ito po sila ay nilingin sa ating kaalaman na sila po ay galing sa North Cotabato Province. So talagang ang expectation po nila sa atin mula sa BAR or sa Bangsamoro Government ay talagang napakataas. So inshallah po gagawin natin ang lahat, no, na ating makakaya upang ito po ay matugunan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So mga kaibigan, napakinggan pa niyo, sana po ay pangunawa, no? Yes po. Ang ating pong patient, no, ay kinakailangan, no, para at ang tulong-tulong ng bawat isa para mas lalong mapalago, mapaganda ang pamumuhay ng mga tao dyan sa 63 barangays ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ang keywords doon, no, ay pangunawa at pagtutulungan. Yes po. So mga kaibigan, yan po ang kabuuan ng ating talakayan with Dato Desumimba Rashid and of course Archie Dayaw, na palagi naman tayo, Angeles, yes, na palagi po tayong nagkakasama sa pamagitan ng report nyo. Magbabalik po ang ating pong programa pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Ang kambing ay isa sa mga hayop na matalino at mapagkukunan pa ng mabubuting uri ng gatas at karne. Ang matagumpay na pag-aalaga ng kambing ay naaayon sa hilig ng tao sa pag-aalaga ng hayop, pagpili ng mahusay na lahi at mabuting pangangalaga. Narito ang gabay sa pagpapakain ng alagang kambing. Upang mabawasan ang gasto sa pagkain at pamamahala, maaring isugan ng madalas sa pastulan ang mga alagang kambing. Magiging mabilis pa ang kanilang paglaki, lalo na kung mayroong iba't ibang uri ng pananim na makakain sa pastulan. Para sa mga gatasang kambing, pinakamahalaga ang mabigyan sila ng wastong uri at dami ng pagkain. Upang mapasagana ang gatas, tiyakin na ang kanilang pagkain ay nagtataglay ng 10% protina at 1% mineral. Ang mahusay na pagkain ay dapat may kasamang concentrate. Sa bawat kilo ng gatas na maibibigay ng inahin, kakailanganin nito ang 1 concentrate. Dagdagan pa ito ng pagkaing mayaman sa mineral. Isuga ang gatasang kambing sa pastulan upang makakain ng iba't ibang uri ng damo at maragdagan ang produksyon ng gatas. Dagdagan ang kaalaman para sa maparaming ani at kita. Opo mga kaibigan, nasa price monitoring na po tayo at ito po ang magiging giyaw natin sa mga agri-fishery products na kung sa totoo ninyo dyan po sa ating pong pamilihan bayan. Pero bago pong lahat, ito muna ang presyo po ng ating pong palay at saka mais. No, sa ngayon hindi pa ho nag-harvest. No, may pakunti-kunti pa lang na una na hindi sumali sa sabayang pagtatanim. Ang presyo ngayon ng ating pong palay is 18 to 21 pesos ang bawat kilo. Samantala, ang ating pong white corn ay nasa 20 pesos ang per kilo. Mataas ha? Ang ating pong yellow corn ay 14 pesos ang per kilo. At ang susunod mga kaibigan, ibabahagi namin sa presyo ng ating pong kape, ang ating pong rubber at kakao dyan po sa may basilan area specific. So ang presyo po ng ating pong bigas, no, ay ang yasmin o imported rice ay 44 pesos ang bawat kilo na pumaasa. Then ang sinanduming natin ay nasa 41 pesos ang per kilo. 7 tonner ay 39. Ang masipag ay 39 din at ang ating M1 ay 38 pesos ang per kilo. Ang presyo ng ating pong isda sa ngayon, ang presyo ng bangus, bumalik doon from 160, ngayon ay 200 pesos na. Ang tilapia po ay 160 ang per kilo, pero meron pa rin doon sa mga fresh, meron kahit 100 pesos makakuha kayo, bawat tuhog. Doon sa Bagsakan area, ang barilis natin ngayon ay nasa 350 ang per kilo. Ang dalunggong ay 180 ang per kilo. Ang barilison ay 240 ang per kilo. Ang tayang ay 180. Ang ating pusit ay 160. Ang dalagho natin ay bumaba ito. Sagana po ang ating pong sa fresh na water. Ang presyo ngayon ay nasa 100 to 150 ang bawat tuhog. Kita ko natin dyan. Then, ang presyo na ating dried fish, ang dilis, ay 450 ang per kilo.
Ang katambak ay 360, habang ang tuyo ay 200 pesos ang per kilo. Sa karne naman, ang baka na laman ay 320. Ang ribs ay 220. Ang itong paa ay 320 ang per kilo. Naku, mahal pala yan ha. Yan ang ginawang bulalo. Okay, ang presyo ng ating pong chicken ay 270 ang per kilo. Mahal ha. Kaya din ang native. Mang pato, no, ay meron 250 na ang per kilo. At doon po naman sa ating itlog, ang jumbo size ay nasa 220 ang per kilo, per tray. 195 naman ang XL, ang large ay 180, ang medium ay 160 at ang small ay 140. Yan po yung mga itlog na per tray. Habang ang ating pong mga gulay, kamatis po ay 80, tumaas ang per kilo. Repolyo ay 80, ang talong ay 70, tumaas nga. Ang sibuyas ay 130, ang bawang ay 130, ang ampalaya 100, ang pipino ay 40, ang okra po, pati ang pechay, ang bundle nito ay 10 pesos. Ang carrots ay nasa 80 pesos ang per kilo. At ngayon sa ating mga prutas, ano ba? Sagana tayo sa prutas ngayon. Ang mangga mahal pa rin, 120 ang per kilo. Then watermelon, 35 ang per kilo. Ang bayabas ay nasa 60 pesos ang per kilo, tumaas. Avocado, 50 pesos ang per kilo. Ang pinya po ay, ang papaya ay 40 pesos ang per kilo. Ang saging ay nasa 60 pesos, no? Mahal ito, baka yung saging na lakatan, no? Ang durian po natin ay 120 ang per kilo. Ang marang, hindi na marami tayong marang ngayon. So mga kaibigan nyo, hango pa rin ito sa report ni Mentingan Lupoles. Naku, siya po mismo ako dito po sa Pamilyang Bayan sa lungsod ng Cotabato. So mga kaibigan nyo po, ang kabuuan ng ating pong price monitoring update at magbabalik po kami para po sa ating pong mga reminders at recap pagkalipas lamang nito. Ano ang electrofishing? Ang electrofishing o electric fishing ay ang paggamit ng mga kasangkapang may kuryente para sa pangingisda. Ang paggamit nito ay maaaring magdulot ng mga sumusunod: pinsala sa mga isda na pwede nilang ikamatay, paglaki ng ulo at pagkunat ng laman ng isda, masamang epekto sa buntis na isda at pagtigas ng mga itlog nito na maaaring hindi na mapisa, masamang epekto at iba pang mga microorganismo at mga species, electric shock na maaaring maging sanhi ng paninigas ng kalamnan o pulikat, sanhi ng cardiac arrest at pagkasunog ng mga tissue at organs, pagkakaroon ng iba pang hindi inaasahang kahinatnan o pagkamatay. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 10654, Section 92. Ang sinumang lalabag dito ay may pananagutang administratibo at pananagutang kriminal. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Opo mga kaibigan, sana po marami kayong nakuhang impormasyon sa mga naibahagi po namin sa inyo, at sana magiging gabay po ninyo para po tungo doon sa ating mga gawain pangkabuhayan o lalo na sa ating pong mga pambukid na mga gawain. At ang ating pong paalala ho, huwag niyo kakalimutan na abangan ang third episode ng School on the Air on Upland Rice Farming Technology Transfer for Bangsamoro. Sa kabilang stasyon ho yan, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Ang ating pong talakayan ay ang topic po natin ay nakasentro na po mismo sa basic knowledge on upland farming technology cultivation with Dr. Saudi Magendra and of course our resident resource speaker si Sir Tom Abbas with kasamang NAS and of course ang team ng SOA. So pakaabangan nyo yan at nakasimulcast po tayo doon sa ating mga community radio stations ng Layag FM sa may DBS and of course doon sa DXUP doon po sa UP, at sana po yung lahat ng mga gusto pang maki-affiliate sa ating programa, huwag kayong mag-atubili, na kami po ay mag-signify kami sa inyo para kayo po ay mapaglaanan po namin
ng mga materialis o ano pa mang kakailanganin dyan. So, yan po mga kaibigan ang kabuuan ng ating pong palatuntunan at sa ngalan po ng ating pong Minister, Dr. Muhammad S. Yaku, sa po ng kanyang mga directors sa regions at saka sa mga provinces at sa ngalan din siyempre ng ICTS with Ms. Muslipa Mago at ang ating po mga co-pilot dyan po sa technical side. Ito po ang inyong abang lingkod, Hadjadin Srakman Abdullah nagsasabing isang magandang araw po ng Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.